at yung mga sinasabi nilang ebidensya nila. So kung okay lang sa inyo, simulan ko siya sa May 11, 2023. Ito yung pinakaunang binanggit ng Makabayan Block ang confidential funds. Sabi nila, kapag daw ako ay naging NTF-LCAC Vice Chair, ay makakahawak daw ako or makakakontrol daw ako ng mas marami pang confidential funds. So, as early as May 11, 2023, nakikita nyo may script na sila. Bakit ba ayaw ako ng Makabayan? So, explain ko lang sa inyo. Kasi sa trabaho ko doon sa Davao City bilang mayor noon, yung programa namin na Peace 911, yung programa na nagtapos sa insurhensiya doon sa Paquibato District ng Davao City, tinarget talaga namin yung mga party list groups na alam namin at may ebidensya siya na meron silang linked sa CPP, NPA, NDF. At ito yung Makabayan Block. Sasabihin man nilang red tagging yan, hindi totoo. May ebidensya na merong mga members, ang mga Makabayan Block, na galing sa kanila papunta sa NPA. Minsan nga, marami ang nagsasabi, yung mga dating rebelde, na-recruit sila galing doon sa Makabayan Block ng mga party list groups. So sumunod nun ay August 8, 2023. Sinabi na ni Franz Castro, sabi niya, OVP's 500 million in confidential funds should be realigned to PCG. So nung sinabi niya yon, napaisip ako, sabi ko, ang Makabayan Block, friendly sila sa administration. 'Di ba? Hindi naman sila Makabayan Block, wala sa kanila yung prinsipyo ngayon ng korupsyon ng administration Hindi nila nilalabanan 'yon. So nung nakita ko na nagsalita si Franz Castro kontra sa isang cabinet secretary, sa isang kaalyado ng administrasyon, naisip ko, may go signal ito na kalabanin niya yung dalawang opisina. So, merong nagsabi sa kanya na okay lang atakihin mo yung cabinet secretary namin at yung kaalyado namin. So, doon ko unang nakita, sabi ko, papakialaman nila yung budget. Sumunod noon, nung August 24, 2023, makikita ninyo sa timeline, nagsabi na sila, kailangan investigahan yung 125 million na confidential funds. Sumunod noon, August 25, one day after, sinabi nila, may impeachment complaint kami kay Inday Sara sa confidential funds. Sumunod noon, August 26, 2023, sinabi ni Franz Castro, premature yung impeachment complaint. Kasi, babalik tayo, walang ebidensya ng pagkakamali. Walang ebidensya ng korupsyon. Wala silang makitang mali sa paggamit ng pera. Sumunod noon, August 29, 2023, Makabayan Block vows to question Sara Duterte over confidential fund use. So, makita mo na dito, naghahanda sila para sa budget hearing at yung mga tanong nila doon. Pagkatapos nito, makikita nyo, September 4, 2023, Makabayan Block, why 2.3 billion ang budget? Bakit daw 2.3 billion ang budget ng Office of the Vice President? Nung nag-appear si Franz Castro sa hearing ng Commission on Audit, sumunod na araw nun, September, or a few days after, September 14, lumabas yung unang-unang Audit Observation Memorandum sa confidential funds ng Office of the Vice President. So makita mo yung timeline. Binuksan nila yung usapan ng confidential funds. Pagkatapos, kinestyon nila bakit may confidential funds. Ngayon, dahil sabi niya,
still premature. Nagsalita sila sa hearing ng COA at yung COA naman nagbigay ng AOM. Ito muna ma'am, question muna tayo. Doon muna tayo sa first part. Kasi tila, lahat ng galaw ng impeachment ay from Makabayan Bloc or from this left-leaning Congress or representatives. Pero may part din kasi na lumabas na picture na si Romualdez nakikipag-meeting sa kanila. Do you think na dun meron partisipasyon si Romualdez at inutusan sila? Oo. Totoo yan. Kasi makukuha mo yan sa sinabi sa privilege speech ni Senator Francis Escudero na si Martin Romualdez ang mastermind ng lahat. Kung maalala ninyo, noong nakaraang taon, September 29, 2025, nagsalita si Senator Escudero at sinabi niya yon. At tama ka, kasi pagkatapos nung AOM ng COA sa OVP, September 14 yon, nagsalita na si Stella Kimbo. Dito nanggagaling yung narrative na inubos ng 11 days. Si Stella Kimbo na yon, hindi na ito kaparte ng Makabayan Bloc. Kaparte na ito ng grupo ni Martin Romualdez. Ayan na yung let's stick to the plan. Yan na yun. Yung let's stick to the plan, yun yung kulang pa yung kulang pa yung kanilang ebidensya. So ang ginawa nila, tatanungin natin sa budget hearing yung confidential funds. Na sinasabi naman namin na kung maaalala nyo, mag-isa akong pumunta doon, hindi ko pinasama yung mga tiga Office of the Vice President. Kasi may nagsabi na sa akin galing sa House of Representatives. Sabi niya, mapapahiya yung opisina ninyo. Sabi ko, okay, sige. Sabi ko sa mga kasamahan ko sa OVP, sabi ko, papahiyain tayo So sabi ko, wag na kayong pumunta. Kasi mga ordinaryong empleyado ito, hindi naman itong mga politiko, wala silang power at all. Tapos aatakihin sila, syempre, ng publiko, di ba? Kahit hindi totoo yung mga akusasyon. So sinasabi ko doon sa budget hearing, wala kaming request ng confidential funds. Pero bakit kayo nagtatanong tungkol sa confidential funds? Dalawang tanong lang doon ang hindi confidential funds. Lahat yon puro confidential funds na wala naman sa budget proposal ang confidential funds. So, makikita mo, nagsalita na si Kimbo. Dito nanggaling ang narrative na, inubos ang pera, nilustay ang pera ng 11 araw, 11 days. So, dyan nagsimula yon. Tapos, sumunod na yung September 25, 2023. Yan na yung sinasabi ko sa inyo, may kinalaman si Martin Romualdez dahil yung Makabayan Bloc nakipag-meeting sa kanya, sa opisina niya. Nag-meeting kami, sila naman yung nagsabi publicly. Nag-meeting kami patungkol sa confidential funds. So dun nasemento yung partnership, kumbaga, ni Martin Romualdez at nung Makabayan Bloc. Na, kung makikita ninyo, pagkatapos ng September 25, lumabas, October 3, 2023, ang pangalawang AOM ng Commission on Audit. Kasi, paniwala ko, yung unang AOM, nakita ng Commission on Audit, wala tayong makukuhang ebidensya dito. Dadagdagan natin yung AOM. Gagawin nating papahirapan natin sila na mag-comply ng documents. Bigay tayo ng isa pang AOM para may makuha tayong ebidensya. Ma'am, pwede natin explain kung ano yung AOM sa mga hindi nakakaalam po ng AOM. Opo. Ang AOM ay ito yung Audit Observation Memorandum na kung makikita nyo sa Office of the Vice President, lahat ng AOM namin, nasasagot namin. Kaya namin nakukuha yung
Unmodified. unmodified opinion.